Kagaya nga po ng sinabi ko, magaling po ako sa lahat ng bagay. Basta sa pagdating sa pagkatay. Papatay namin kayong dalawa. Isa ka pa, prima. Hindi ka mapapatawad ng hari dahil sa pag-traitor mo sa angkan natin. Isa ka ba? Maggagamit kang hayop ka! Mataas ang respeto ko sa'yo, pero masahol ka pa pala sa hayop! Anak ako ng mahirap, ngunit mayaman na ang pangarap ko sa buhay. Sa murang edad, natuto na akong magnegosyo. Ang perang ginamit ko sa puhunan ay galing sa panalo ko sa sugal. Opo, nagsusugal po ako noon at nagbabaka sakaling manalo ng malaking halaga. Sumang-ayon naman sa akin ang panahon. Nanalo ako sa sugal at itinayo ko ng negosyo. Ang negosyo ko ay magbenta ng karne ng baboy at baka. Magandang araw po sa inyo, Miss Esperanza. Ang kwentong ito ay nangyari noong 24 anyos pa lang ako. Ako nga po pala si Miguel at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Paula, sinabi ko na kasi sa'yo huwag kang maglalaro ng kutsilyo. Ikaw talagang bata ka. Hindi ka nakikinig eh. Kaya tuloy na pala mo, munti ka na matanggalan ng isang mong daliri oh. Kuya! Hindi ko naman po kasi alam na ganun katalim ang kutsilyo na yati. Natural na matalim yan kasi ginagamit yan para kumatay ng baboy. Teka, nasa na ba si Kuya Onyo? Nasa banyo po siya. Kaya pala ikaw na naman ang may hawak ng gamit niya eh. Ibalik mo na yan doon at sumama ka sa akin. Kailangan natin gamutin ang sugat mo. Nandito na ako, Paula. Diyos ko, ang daming dugo sa sugat mo. Ate Juanita naman, bakit mo hinayaan si Paula na pumasok dito banda sa katayan? Sinabihan ko na po kayo na huwag na siyang hayaang makapasok. Hindi ko naman alam na lalaruin niya ang kutsilyo. Sinabihan ko na siya pero puro siya opo. Ngayon pala, hindi naman sumusunod. Akin ang daliri mo, ha? Sorry po talaga, Kuya Miguel. Hindi naman ako galit. Nag-aalala lang ako sa'yo. Sa susunod, makinig ka sa akin ha. Ang mga gamit dito hindi nilalaruan. Pangkata ito ng mga baboy. Opo, di ko na po ulitin. Aba, dapat lang. Ay, ayan. Tapos ko nang gamutin na sugat mo. Halika nga dito, Paula. Alam mo, hindi nagagalit si Kuya sa'yo. Siyempre, nag-aalala ako dahil kapatid kita. Ang swerte mo talaga sa kapatid mo, Paula. Lahat binibigay niya para sa'yo. Inaalagaan at minamahal ka niya ng higit pa sa tunay na kapatid. Oo nga po. Mabait po talaga si Kuya Miguel, no? Kaya nung nalaman ko po na aampunin niya ako, sobrang saya ko po. Para sa akin, hindi kita ampon. Kapatid ang turing ko sa'yo, tunay na kapatid. Limang taon lang si Paula noon nung napulot ko siya sa kalsada. Si Ate Juanita ang naglilinis sa katayan. Kapag tapos ng mangatay si Kuya Onyok, mababait silang pareho. Matagal ko na rin silang kasama. Masasabi ko na swerte ako sa kanila. Dahil sa kanilang sipag, umangat lalo ang negosyo ko. Kumikita ako ng malaking halaga kada araw. Maya-maya pa, bumalik si Kuya Onyok mula sa banyo. Doon niya lang nalaman ang nangyari kay Paula. Baka naman, pinaalis niya lang ako bago siya pumasok dito. Ang kapatid mo talagang yun, Miguel. Kahit paulit-ulit ng pagsabihan, hindi talaga nakikinig. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo na kapag nakita niyo siyang pumasok dito, edi kailangan niyo siyang pagalitan. Inuto ko na ngayon na kunwari tatagayin ko siya at kakainin pero nako, hindi talaga natatakot eh. Masyado lang nagmamatigas. Tsaka nga pala, ngayon wala na si Dando. Kakailanganin natin ng isang tagakatay. Hindi ko kasi kakayanin kapag ako lang mag-isa eh. Naghahanap nga rin po ako ng pwedeng pumasok dito sa atin. Gusto ko yung matapang na hindi natatakot sa pagkatay sa baboy man o baka. Hanggang ngayon, wala ka pa rin na nahanap?
Wala pero dun sa kabilang bayan may inutusan na akong tao doon na tutulong sa atin sa paghanap ng bagong tagakatay. Di mabuti naman. Nakita kong napatingin si Kuya Onyok sa dugo ng nasa sahig. Dugo yon na nagmula sa sugat ni Paula kanina. Nakita ko siyang namutla at pinagpapawisan. Hindi takot si Kuya Onyok sa dugo ng hayop, pero takot siya sa dugo ng tao. Ayos na ba kayo, Kuya Onyok? Sumama ata yung pakiramdam niyo eh. Ate Juanita! Ate Juanita! Ayos lang ako. Ewan ko ba, kumakatay nga ako ng baboy at baka pero natatakot ako sa dugo ng tao eh. Miguel, anong kailangan mo? Pakilinis naman tong dugo ni Paula na kumalat sa sahig. Oo, sige, sandali lang talaga iho ha. Ito kasing si Paula panayak-iyak kasi daw mahapdi ang daliri niya. Ako nang bahala sa kanya mamaya. Alam mo, naguguluhan ako sa'yo, Onyok. Hindi ka nga natatakot sa dugo ng mga kinakatay mong hayop pero takot ka sa dugo ng tao? Ano ba naman yan? Ito talaga kung makapagsalita. Akala mo ba madali lang na kumatay ng hayop? Minsan nakakakonsensya din no? Iyak nang iyak yung baboy at baka pero kailangan silang katayin. Nilalakasan ko lang ang loob ko kasi kailangan ko ng trabaho pero pagdating talaga sa dugo ng tao, nanghihina ako. Ay nako, hindi ka pala pwede sa ospital. Kaya nga kahit may sakit ako, hindi rin ako pumupunta ng ospital. Natatakot din ako sa karayom na yan. Baka ata kaya ka nagkakaganyan. Hoy, Juanita, below the belt na yan ha. Hindi ako bakla. May anak ako sa iba't ibang babae. Talaga? May nagpaanak sa'yo? Madalas ko naman silang naririnig na nagkakasagutan na parang mga bata. Kaya sanay na ako sa kanila. Sa lahat ng mga tauhan ko, sila ang pinagkakatiwalaan ko sa lahat ng bagay. Sumapit ang umaga. Pinatawag ako ni Kuya Onyo. Meron daw babaeng nag-apply bilang tagakatay. Pinuntahan ko naman siya para makita. Hindi lang ito basta babae. Damit lalaki at kilos purong lalaki din. Sigurado ba kayo na mag-a-apply ka bilang tagakatay? Ay nako, oo naman po. Marunong po ako sa lahat ng bagay. Kaya mo kayang kumatay ng isang baboy? Opo. Kagaya nga po ng sinabi ko, magaling po ako sa lahat ng bagay. Basta sa pagdating sa pagkatay. At tanggapin niyo na po ako. Kailangan ko rin po kasi ng trabaho eh. Alam ko, kaya lang parang nagdududa ako sa kakayahan mo eh. Isa kang babae. Kung si Kuya Onyok nga, hirap na katayin ng isang baboy, ikaw pa kaya? Iba din naman po kasi ako sa kanya. Subukan niyo lang po ako. Kung hindi ako marunong o magaling, pwede niyo na po akong paalisin agad. Gusto ko lang sanang malaman kung may karanasan ka na sa ganitong gawain. Dati po akong nagtatrabaho sa palengke bilang tagatinda po ng mga karne. Hindi pa naman po ako na nakakatay ng baboy. Pero sa tingin ko po kaya ko naman po. Hinila ko si Kuya Onyok palayo sa kanya at masinsinan itong kinausap. Bilang lalaki, alam ko kung ano ang aming kakayahan. Hindi rin ako babae at kahit astig siyang tingnan, alam ko na hindi siya gaanong malakas. Kuya Onyok, sino naman yung nagsabi sa kanya na dito siya magtatrabaho? Kilala niyo po ba siya? Hindi ko siya kilala. Tsaka nakikita ko naman na magaling siyang umawak ng kutsilyo na pangkatay. Sa tingin ko, kaya niyang gawin yung trabaho ko. Sigurado ka ba? Hinahanap natin dito yung taong matapang at may lakas. Nahiya kasi akong huwag siyang papasukin eh. Pupumilit kasi. Siya na daw ang kakausap sa'yo. Sa tingin ko talaga may karanasan siya sa pagkatay ng mga hayop kasi kung wala, hindi siya papasok dito. Parang mapapasubo ata tayo sa babaeng yan eh. Ano nga palang pangalan niya? Sabi niya, Prima daw. Dumating naman si Ate Juanita.
At nang makita niya ang babae, kinausap niya ito. Doon ko lang napagtanto, nakakilala siya ni Ate Juanita. Hindi ka na ba nagtatrabaho doon sa palengke? Hindi na po eh. Umalis na po ako dun. Kasi masyado pong mabunganga yung amo ko eh. Tsaka naisipan ko po na dito na lang po lumipat kasi lalaki po ang amo at binata. Oo, mabait talaga yang si Miguel. Magkakilala po kayong dalawa? Oo. Nagtatrabaho siya doon sa isang babae na binabagsakan natin ng karne. Nakikita kong siyang nagbubuhat. Babae yan ha, pero ang lakas-lakas niya. Para siyang lalaki. Ate Juanita naman. Kung makalalaki naman po kayo sa akin, tunay na babae po ako, no? O siya, pwede ka na magtrabaho dito simula ngayon. Mamaya may kakatayin kang baboy. Gusto kong makita kung paano ako kumatay. Ayan kung ayos lang sa'yo. Mas maganda nga po yun eh. Para malaman ko po kung pasado ang ginagawa ko sa inyo o hindi. Nang dumating na ang mga baboy, siya ang una kong pinakatay. Hinawakan ni na Kuya Onyok ang paa ng baboy. Mabilis lang at malinis ang kanyang pagkakatay. Namangha ako at halos hindi makapaniwala sa kakayahan niya. Ang galing mo talagang kumatay ng baboy, Prima. Umamin ka nga sa akin. Paano ka natuto ng ganyang kakayahan? Kagaya nga po ng sinabi ko, nagtatrabaho po ako sa palengke. Kahit pa paano po, marunong po akong gumamit ng mga kutsilyo. Ito pong pagkatay naman, namana ko po to sa tatay ko. Maliit pa po kasi ako, madalas na po kaming pumupunta sa piyesta. Siya po ang pinapakatay ng mga handang baboy o baka. Kaya naman pala eh. Mukhang nagustuhan mo ata si Prima ng ganong kabilis Opo, galing niyo po talaga eh. Pareho kayo ng kakayahan sa bilis at pagkalinis ng pagkatay. Para rin siyang expert Oo eh. Saka nga pala, maiwan ko muna kayo. Kailangan ko munang pakainin yung mga alaga nating baboy. Itong mga karne ng baboy, bagsak nyo na sa pwesto ng mga Isko at Meray. Sige. Sino bang sasama sa akin sa pagbagsak ng karne? Si Prima na lang. Maiwan na lang si Ate Juanita dito para makalinis ang mga ginamit nyo sa pagkatay. Oo, kaya na namin to ni Prima. Mukha pa naman siyang malakas kaysa sa akin. Habang nagpapakain ako ng mga baboy, biglang dumating si Paula. Naitanong niya sa akin ang tungkol kay Prima. Nagulat naman ako sa sinabi ng kapatid ko tungkol sa babae. Alam niyo po ba, may babaeng yun ay nahuli ko po na dinakipang schoolmate ko. Ano? Opo, nahuli po siya ng mga guro namin. Buti na nga lang po umiyak yung bata eh. Kasi kung hindi po, baka natangay na po siya ng babae. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Opo, sigurado po ako. Kasama pa nga po nang nanghuli ng babaeng yun eh, yung security guard namin. Tatanungin ko nga siya mamaya kung totoo ang sinasabi mo. Opo. Pero, huwag niyo na lang po sabihin na ako pong bumanggit sa inyo Sige. Intusan lang naman po kasi akong hulihin yung batang yun. Wala po akong magawa kundi sumunod. Dati kasi talaga ako nagtatrabaho ng mga hindi magandang gawain. Ano naman ang nagtulak sa'yo para mag-iba ng trabaho? Hindi ko na po kasi masikmura yung pinapagawa nila sa akin eh. Inuutusan po akong pumatay. Kapag pumapalpak naman po ako, mayroong parusa. Ano? Parusa? Gaya ng ano? Sinasaktan nila ako, Miguel eh. Yun, naisipan ko na lang na kumalas sa grupo at magbagong buhay. Ayoko kasing dinidiktahan ako ng kahit sino eh. Nagsisisi ako sa lahat ng mga ginawa ko. Tama yan. Tama lang na umalis ka dun. Hindi naman habang buhay magiging maayos ang pagtatrabaho mo dun eh.
Tutal, magaling ka naman sa pagkatay ng mga hayop. Dito ka na lang. Marangal na trabaho. Hindi mo kailangan pumatay o kumidnap ng mga bata para magkapera. Sa isang linggo na bilang tagakatay si Prima, wala akong mairereklamo sa kanya. Sobrang galing niya sa lahat ng bagay. Masasabi kong dinaig niya sa galing si Kuya Onyok. Isang umaga, kakarating ko lang sa katayan. Nagulat ako nang sumalubong sa akin si Ate Juanita at meron siyang sinabi. Miguel, huwag ka magulat sa sasabihin ko ha. Pero ano kasi, yung mga alaga mong baboy, nawawala doon sa kulungan. Ano? Lahat sila nawala? Sino naman ang kumuha nun? Ang dami-dami nun. Hindi naman lahat. Doon sa pinakadulong kulungan, nawawala ang 3 baboy mo doon. Pero sino yung nagnakaw? Kailang yung maring makapasok dito eh. Alangan naman na ako. Anong gagawin ko sa mga yon? Tsaka hindi ko naman yun madadala sa bahay. Dumating na ba si Kuya Onyok at Prima? Hindi pa eh. Sige, kakausapin ko na lang sila mamaya. Ang pagkakaalam ko, gabi na yun kung umuwi si Kuya Onyok. Tinatago pa niya kasi yung mga damit niya na pangkatay eh. Dapat kasi papakainin ko mga baboy. Nagtataka nga ako kung paano silang nawala. Wala man lang bakas na nakita. Hayop ng mga magnanakaw na yan. Magbabayad talaga sila sa ginawa nila sa negosyo ko. Kaya lang wala tayong maituro kung sino ang nagnakaw. Hindi magtatagal, malalaman din natin yan. Wala naman sikreto na hindi nabubunyag eh. Tsaka nga pala, ihinabilin pala ng isang customer natin dun sa palengke na kung pwede ka raw nilang makausap. Mayroon kasi silang hihingi na pabor sa'yo. Alam ko na po yun. Saka na ako pupunta dun mamaya kapag nakausap ko na sina Prima at Kuya Onyok. Makalipas ang kalahating oras, sabay na dumating sina Prima at Kuya Onyok. Dinala ko sila dun sa kulungan ng baboy. Nagulat rin sila nang malaman na nawawala ang 3 alaga kong baboy na dapat sana'y kakatayin sa mismong araw na yon. Nauna po kasi ako umuwi kagabi kay Kuya Onyok eh. Kaya hindi ko po alam kung sino po yung may kagagawan niyan. Masala naman ako. Magkasunod lang kaya tayo kagabi. Wala naman kasing kakatayin kaya umuwi na ako ng maaga. Alam mo yan, Miguel? Kaya lang naman po ako nag-uusisa dahil baka naman may napansin ko yung kakaiba kagabi. Hindi ko naman kayo pinagbibintangan. Ang akala ko kasi kami sinisisi mo eh. Nako, hindi po. Sayang kasi yung 3 baboy na yun eh. Meron pa naman akong pinangakuan na babagsakan ng karne dun sa palengke kahapon pa. Ano na pong gagawin natin ngayon? Hindi ko rin alam. Ano na lang siguro, kakatay na lang tayo ng iba dyan kaysa masira tayo sa mga customer natin. Magtatanong-tanong ako sa baryo mamaya kung may nawawala rin silang hayop. Ay naku, nagbagong buhay na rin ako, Miguel. Hindi na ako magnanakaw, no? Tsaka kung magnanakaw man ako, hindi ko kukunin ang mga alaga mong baboy. Maiingay ang mga yun eh. Hayaan nyo na yan, sige na. Ihanda nyo na lang yung katayan. Itinuro ko sa kanila kung aling baboy ang kanilang kakatayin. Umalis ako sa katayan at pumunta ng palengke. Doon ako nakarinig ng kwento. Hindi lang pala ako ang nawalan, kundi marami din. Si Mang Bernie na isa sa mga suki ko ay nakapagkwento rin tungkol sa nawawalang karne na inilagay niya sa tambakan sa isang silid. Miguel, pabuti na lang walang nabawas sa mga alaga mong baboy. Maraming nagrereklamo dito kanina ng mga kakilala ko. Nawawala raw ang kanilang mga hayop kagaya ng manok at baboy. Talaga po? Nako, yung 3 baboy ko nawawala nga rin po eh. Ang akala ko talaga ako lang ininakawan. Hindi lang ikaw kundi pati na rin ako. Pati rin kami. Pwes talagang magnanakaw na yan eh. Ano kaya magandang gawin sa mga yan? Kung mahuli sana iti parusahan. Kaya lang sobrang nag-iingat din ang hayop na yun. Ano kayang ginagawa nila sa mga ninanakaw nila? Naisip namin na baka binibenta nila sa kabilang baryo para perahan.
Habang nag-uusap kami, bigla naman akong tinawag ni Aling Rita. Siya ang numero 1 kalaban ni Mang Bernie. Ang buong akala ko, si Mang Bernie na naman ang pag-uusapan namin. Pero nagulat ako nang tungkol kay Prima ang kanyang tinatanong. Bakit naman po kayo nagtatanong tungkol kay Prima? Nakarinig kasi ako ng kwento na magnanakaw ang babaeng yon. Kaya ikaw, Miguel, mag-iingat ka sa pagtiwala sa babaeng yon. Nasabi niya rin naman sa akin na dati siyang magnanakaw pero sinusubukan naman niya daw na magbago. Magbabago? Naniniwala ka naman sa kanya. Para lang malaman mo, maraming nagkwento sa akin na iilang bahay ang ninakawan ng babaeng yan dito. Ito pa ha, pati daw mga alaga nilang manok, nilanakaw raw niya. Inilalagay niya raw sa sako. Ano po? Oo, kaya nga anong malaman nilang nagtatrabaho ang babaeng yun sa'yo. Napakaraming chismis ang kumakalat dito sa palengke. Inaalis raw kasi yon ng babaeng pinagtatrabahuhan niya kasi raw nagnakaw sa bentahan. Baka naman po matagal nang tapos yun. Basta ako, handa akong bigyan siya ng pangalawang pagkakataon para makapagbagong buhay. Kaya ko lang naman ito sinasabi sa'yo. Para mag-ingat kayong lahat doon. Mahirap na kasing magtiwala sa mga taong hindi naman dapat pagkatiwalaan. Naunawaan ko po yung pag-aalala niyo sa akin. Ano na naman ang chismis ni Bernie sa'yo? Tungkol sa mga nawawalang hayop ano? May chismis nga rin akong narinig na siya ang nag-uutos sa mga tao para magdakaw. Aling Rita, alam ko po na magkalaban kayo pero wag niyo naman pong gawa ng kwento si Mang Bernie. Totoo ang sinasabi ko. Hayaan mo't darating din ang araw na malalaman ng lahat ang baho niyan. Lumipas pa ang mga araw. Isang kahindik-hindik na problema ang hinarap ng baryo namin. Kung kailan umangat ang aming ekonomiya, saka rin dinapuan ng malaking sakit ang mga tao. Sakit na hindi maunawaan kung saan galing. Yung iba, dahil hindi nila nakayanan, ito ang nagdadala sa kanila sa kamatayan. Isang umaga, habang nasa katayan, pinag-usapan namin ang tungkol sa mga nangyari. Paano kaya nangyari na nagkaroon ng kakaibang sakit ang mga tao, no? Okay naman sana kung mga matatanda lang pero pati mga bata eh. Kaya nga ang sabi nga ng iba baka raw isinumpa ang baryo natin. Biglang natubuan ng pantal-pantal ang mga tao tapos ang lala, sobra. Kahit anong gamit namin hindi naman gumagaling hanggang sa mamatay na lang sila dahil doon. Kaya wag raw tumabi sa mga taong may ganong kakaibang sakit. Marami nagsasabi na nakakaawa daw yun eh. Mukha namang hindi. Marami akong tao na kausap sa palengke na mayroong ganong sakit pero hindi naman ako nahawaan. Sa tingin ko kung sino lang ang sinasadyang bigyan ng ganong sakit, sila lang talaga nagkakasakit. Bahala na sila sa buhay nila. Ang mahalaga hindi tayo nagkakasakit. Siguro mga makasalanan sa Panginoon ng mga yun. Kaya sila natamaan. Walang may gusto na magkaroon ng ganong sakit. Nawawala na nga yung mga alagang hype ng mga tao tapos sumabay pa tong problema. Hindi na alam ng mga tao kung ano yung una nilang haharapin. Kapag nga talaga minamalas ka, kahit anong ingat mo, sadyang mamamatay ka. Tsaka nga pala, mamayang gabi merong kakatayin dito. Kaninong schedule nga mamaya? Schedule ng dalawang lalaki na si Martin at Lando. Silang kakatay mamayang gabi. Sige, 2 baboy lang naman ang kakatayin mamayang gabi. Dito na rin sila matutulog sa katayan. Kailangan kasi na bukas ang 4:00 ng umaga, madedeliver ka agad yung mga karne. Sige. Bilinan ko na lang sila mamaya bago ako umalis. Salamat po Kuya Onyok. At dahil marami ang namatay sa baryo namin, kaliwat kanan ang binitawan kong pera para makatulong sa mga kabaryo ko. Kahit papano, natuwa naman sila. Alam naman naming lahat na hindi kami makakaasa sa bayan. Umuunlad ang baryo dahil sa pagkakaisa ng mga tao. Sumapit ang gabi. Nasa bahay na kami ng kapatid ko at nagpapahinga.
Bigla kong naalala ang perang naiwan ko sa kaha dun sa Katayan. Paula, ayos lang ba sa'yo kung balikan ko muna yun? Ang pera kasing yun, papadala ko pa sa bayan bukas para ipambili ng mga gamot. Kaya lang po kasi. Gabi naman na eh. Baka po kasi mapanto pa kayo sa daan. Ito talagang kapatid ko, napakamaalalahanin. Huwag kang mag-alala, walang mangyayaring masama kay kuya. Kailangan ko lang talagang balikan yun para may maihatid ako kay Kap bukas. Nangako pa naman ako sa kanya. Sama niyo na lang po ako. Wag na, maiwan ka na lang dito. Nandito naman ang kasambahay natin. Doon ka na lang muna sa kwarto niya, ha? Ay, sige na nga lang po. Pero, balik po kayo kaagad, kuya. Oo, babalik ako kaagad. Dali-dali akong umalis ng bahay para pumunta sa Katayan. 7:00 pa lang naman ng gabi, kaya sigurado ako na sa ganoong oras, marami pa ang hindi nakakauwi. Nasa 10 ang tauhan ko sa Katayan. Paiba-iba ang schedule para hindi sila mahirapan sa mga gawain. Nagulat ako nang makasalubong ko si Ate Juanita. Saan ka pupunta? Babalik ka pa ba sa Katayan? Opo, may kailangan lang akong balikan doon na mahalagang bagay. Ganun ba? 8:00 sana ng gabi ang alis ko sa Katayan. Kaya lang may mga kasama naman sila doon. Nandoon si Prima, nagpaiwan. Nagpaiwan? Ang akala ko sabi niya kanina kailangan niya makauwi ng maaga dahil meron siyang lakad. Ewan ko sa kanya. Sabi niya mamaya na lang daw siya uuwi kapag tapos na ang pagtatay sa mga baboy. Baka kako balak pang tumulong. Nako, kahit tumulong siya wala siyang mapapala na sahod sa akin ngayong gabi. Alternate na nga po kayo para mabigyan ko ng trabaho ang iba. Kawawa naman kasi, tagutom pa naman ngayon saka sumabay din tong mga nangyayari. Baka naman nagpapasikat sa yung babaeng yun. Ate Juanita naman, umuwi na kayo. Kailangan ko rin kasi makabalik kaagad sa bahay. Nangako pa naman ako kay Paula na babalik ako kaagad. O siya, ingat ka dyan sa kanto ha. Nagmadali akong naglakad papunta sa Katayan ko. Sa labas, naririnig ko ang malakas na iyak ng mga baboy. Dahan-dahan akong pumasok at naabutan ko ang 2 lalaki na kinakatay ang baboy na hinabilin ko sa kanila kanina. Nagtaka ako nang hindi ko nahanap si Prima doon. Inikot ko pa ang buong Katayan. Doon ko siya natagpuan sa kusina. Nagtatangkang maghugas ng kanyang mga kamay na punong-puno ng dugo. Prima? Ay, sus Joseph. Miguel, nandiyan ka pala. Oo, nandito nga ako. Bakit punong-puno ng dugo yung mga kamay mo? Ano nangyari sa'yo? Tumulong kasi ako sa kanila sa pagkatay. Tumulong ka? Pero nakita ko sila doon na kakakatay pa lang sa mga baboy ah. Tsaka kakaibang dugo ata yung kumakapit sa kamay mo. Parang hindi dugo ng baboy. Kung hindi dugo ng baboy, ano? Ikaw talaga, Miguel, nagpapatawa ka na naman eh. Sadali nga lang, hugasan ko lang tong kamay ko. Tsaka tong mga gamit na ginamit ko sa pagkatay. Bakit ka ba tumulong sa kanila? Hindi mo naman schedule ngayon. Kaya nga binigyan ko kayo ng schedule para malaya kayo makapagpahinga. Naawa kasi ako dun sa dalawa eh. Kakailanganan nila ng tulong ko. Tsaka huwag mo nang isipin ang ibabayad mo sa akin. Hindi ko na rin naman kailangan eh. Ang ibig ko lang sabihin, dapat kung sino lang ang nakatoka na magtrabaho, yun lang yung babalik dito sa Katayan. Wala ka bang balak na magpahinga? Meron. Uuwi na nga ako pagkatapos nito eh. Kung ayaw mong maniwala sa akin na tumutulong ako, magtanong ka dun sa 2 tauhan mo. Hindi ko alam kung bakit hindi ako kumbinsido sa pinaliwanag sa akin ni Prima. Nang makaalis siya, kinuha ko ang ibang gamit na mga patalim at itinago yun sa lugar na ako lang ang nakakaalam. Sumapit ang umaga. Tinanong ko si Kuya Onyo kung alam ba niyang nagpaiwan si Prima sa Katayan.
Bakit daw ba siya napaiwan? Hindi ko nga rin alam eh. Tinanong ko siya pero ang sabi niya sa akin, tumulong siya sa pagkatay ng baboy. Nang dumating ako kagabi, nakita ko yung 2 tauhan na kumakatay pero wala si Prima. Nagulat na lang ako na makita ko siya dun sa kusina, duguan yung kamay niya. Baka nga talagang tumulong. Sa tingin ko talaga hindi eh. Kakaibang dugo yung kumakapit sa kamay niya. Kung dugo ng baboy yun, malalaman ko kaagad pero yung kagabi parang dugo ng tao. Ano? Huwag mo sabihin na iniisip mong pumapatay si Prima ng tao. Basta, sa tingin ko talaga, dugo ng tao yung kumapit sa kamay niya kagabi. Sigurado talaga ako. Kung ako ang nakakita sa kanya, malalaman ko kung dugo ng tao yun. Maya-maya kapag dumating siya, ako nang bahala magtanong sa kanya. Sige. Pakisabi na rin na kapag hindi niya schedule, hindi siya pwedeng tumulong ha. Oo, sabihan ko na rin kaagad. Nang palabas na ako sa katayan, nakasalubong ko naman si Prima. Ngumiti lang ako sa kanya. Pero ang totoo ay kinikilabutan ako. Pinauna ko muna siyang pumasok sa katayan. Saka bumalik para marinig ang pinag-uusapan nila ni Kuya Onyok. Sinabi pala sa akin ni Miguel na nagpaiwan ka dito kagabi. Opo. Tumulong po ako sa pagkatay ng baboy. Aba Prima, nangagaw ka na ata ng trabaho. Kapag hindi mo schedule, wala kang karapatan na manatili dito sa katayan. Una pa lang sinabihan na kita niyan, di ba? Ano nun pong masama sa ginagawa ko? Nagpapabita ka ata kay Miguel. Hindi lang yun ang napansin ko. Marami akong tinanungan sa palengke kung may alam ka nga ba sa pagkakatay. Marami ang nagsabi na wala. Kaya sabi mo sa akin ng totoo. Paano ka natutong kumatay ng mga hayop? Hindi ko naman po kailangan magpaliwanag sa inyo eh. Isa pa, parehas lang tayong trabahante dito. Tsaka ang ayaw ko sa lahat ay yung pinapakalaman ako ng kapwa ko trabahador. Ang yabang mo kung sumagot. Hindi mo ba alam na kahit si Miguel nire-respeto niya ako? Ang kapal naman ng mukha mong pagsabihan ako ng ganyan. Bakit? May masama ba akong ginawa kagabi ha? Wala naman ah. Hindi ko nga rin maintindihan kung bakit gano'n na lang reaksyon ninyo nung malaman yung nagpaiwan ako kagabi. Ano bang mali sa ginawa ko? Mali bang tumulong? Walang mali sa pagtulong. Ito tatapatin na kita. Hindi magkakaganyan si Miguel kung wala siya napansin na kakaiba sa'yo. Ang sabihin mo, bukod sa pagtulong, may iba ka pang dahilan kaya ka nagpaiwan dito. Ay, ewan ko sa inyo. Mga praning nga talaga kayong lahat. Hanggang isang araw, pumunta na naman ako sa palengke para kamustahin ang mga customers ko. Naabutan ko ang grupo ng matatanda na nag-uusap tungkol sa sinaunang nilalang. Sa pagkakataong yon, nagulat na lang ako na magkasundo na sina Mang Bernie at Aling Rita. Lumapit ako sa kanila para makinig sa kanilang pinag-uusapan. Sa tingin ko, kaya ito nangyayari sa baryo natin dahil bumalik na naman ang mga nilalang na yon. Tama ka. Ganito umaangat ang ekonomiya natin, bumabalik sila sa kakaibang dahilan. Sinaunang nilalang? Oo, Miguel. Mga aswang na harimondon. Sila ang sinaunang aswang na lumayas dito sa baryo. Lumipat sila sa ibang bayan para dun maghasik ng lagim. Ang kwento pa doon, kaya sila tumigil at nawala dahil marami na silang napatay. Itong mga senyales ngayon ay senyales din noon. Nagkakasakit ang mga tao at nawawala ang mga alagang hayop. Sila ang kumukuha para may makain sila. Pinapatay nila ang mga tao sa pamamagitan ng sakit. Meron na bang nakakita na bumalik sila? Sa tingin ko, kaya sila nandito dahil balak na naman nilang mangyanggaw. Nabalitaan nata nila na umaangat na naman ang baryo natin. Gusto nilang makayanggaw ng mga taong may pera nang sa ganon yumaman ang kanilang angkan. Ano ba kasi yung mga harimundo na yan? Sila ay malalakas na aswang. Makakayanggaw sila sa pamamagitan ng kanilang laway at dugo. Bigla akong kinilabutan ng mga sandaling yon. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakarinig ng kwento tungkol sa ganong nilalang. Lumipat kasi ako sa baryo. Hindi talaga ako taga doon.
kaya wala akong alam sa kanilang nakaraan. Kung may nais kang maunawaan, magtanong ka kay Onyok. Marami siyang alam tungkol sa mga nilalang na yon. Aling Rita, baka naman po nagkamali lang kayo ng hinala. Hindi kami pwedeng magkamali. Naranasan na namin ito noon. Hindi sila aalis hanggat wala silang nayayanggaw. Magkaisa na lang tayo lahat para sa baryo. Huwag nating hahayaan na masakop na naman ng mga harimon doon sa pangalawang pagkakataon ng lugar natin. Pero ano ang magagawa natin, Bernie? Sa ngayon, nagmamanmanda ang mga opisyales ng baryo sa paligid. Gusto nilang malaman kung tunay nga na bumalik ang mga harimon doon pero wala pa silang ebidensya na nahanap. Kung sakali ba na meron, gagawin natin ang lahat para maprotektahan ang baryo laban sa kanila. Opo, dapat lang po talaga na magtulungan tayo para sa baryo natin. Handa rin akong tumulong. Hindi ko rin alam kung ano yung may tutulong ko pero gagawin ko ang lahat para sa baryo. Ang mga aswang na harimon doon ay magagaling niyang magbalat kayo. Kaya nila magpanggap na kaibigan mo, pero ang totoo niyan, sila pala ang mga kalaban. Nagaan yung tao din ba sila? Oo, tao sila na nagiging aswang na harimon doon sa tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi. Alam kong maling manghusga, pero hindi ko napigilan ang sarili ko na sa tuwing gabi, sinusundan ko si Prima kapag umaalis siya sa katayan. Sinasama ko pa ang kapatid ko para lang malaman ko ang sikreto niya. Unang gabing pagsunod ko sa kanya, normal naman ang lahat. Umuwi siya sa bahay na kanyang inuupahan at hindi na lumabas. Kuya, bakit po ba natin sinusundan yung babaeng yan? Huwag mo pong sabihin sa akin na may gusto ka sa babaeng yan, ha? Ano? Hindi ko siya gusto, no? Mas lalaki pa nga siya sa akin eh. Kaya paano ko magugustuhan? May gusto lang akong tuklasin sa kanya. Kaya po ng ano? Basta, malakas talagang kutob ko na may lihim ang babaeng yan. Hindi ko lang alam kung ano. Sinasabi ko naman po kasi talaga sa inyo eh. Hindi po maganda ang background ng babaeng yan. Bakit po kasi siya tinanggap sa katayan? Kung may duda ka naman po talaga sa kanya. Nung una, wala naman ako napansin na kakaiba sa kanya. Nagsimula lang lahat nung naabutan ko siya sa katayan. Ano po ba kasing ginawa niya? Hindi ko rin alam basta nakita ko siyang duguan. Basta. Umuwi na po kasi tayo, kuya. Ang dami na pong lamok dito, oh. Tara, uuwi tayo. Pero hindi tayo pwedeng tumigil sa pagsunod sa kanya hanggang sa matuklasan natin kung ano tinatago niya. Kuya, sandali. Si Ate Prima. Lumabas siya ng bahay niya. Tara, sundan natin siya kung saan siya pupunta. Hinawakan ko ang kapatid ko sa kamay at hinila para masundan si Prima. Pumunta ang babae sa kagubatan ng gabing yun. Nagtago kami sa isang malaking puno ng kahoy. Nakita ko pang palingalinga si Prima sa buong paligid. Bigla akong napuwing, kaya kinuskus ko ang aking mga mata. Nang pagkadilat ko, biglang nawala si Prima. Nawala na po ba ang puwing ninyo? Oo, wala na. Teka, nasaan na si Prima? Ewan ko po. Hindi ko na po kasi siya napansin dahil inipan ko po ang mata ninyo. Anak nang, paano siya nawala ng ganong kabilis? Kuya, nakakilabot naman po yung tunog na yun. Umuwi na po tayo. Sige, uwi na tayo. Sa susunod, sisiguraduhin ko na hindi na makakatakas ang babaeng yun sa paningin ko. Nang palabas na kami ng kagubatan, biglang lumitaw ang nilalang sa aming harapan. Nilalang na matipuno ang katawan. May matatalas na kuko at may mahabang dila. Natakot kaming pareho ni Paula. Tinangka kaming salakayin ng nilalang na yon. Ngunit merong isang malaking aso na sumalakay sa kanya. Habang naglalaban sila, tumakas kami ni Paula sa kagubatan.
Hindi ko alam. Bilisan mo lang sa pagtakbo. Hindi nila tayo pwedeng maabutan. Bakit naman po tayo niligtas ng aso? Ewan ko, basta kailangan natin makaligtas sa kanila. Baka kaya sila naglalaban dahil pinag-aagawan nilang karne natin. Yun na ating sinasabi nilang aswang na harimondon. Aswang? Oo, mamaya ko na lang ipapaliwanag sa iyo lahat dun sa bahay. Muntikan na tayo dun sa mga halimaw na yun. Kayo naman po kasi. Kasalanan talaga to ni Ate Prima. Kung hindi natin siya sinundan, hindi po tayo makakakita na nakakatakot na nilalang na yon. Isang grasya na para sa akin na nakaligtas kami sa mga nilalang na yon. Kinaumagahan, tinanong ko si Kuya Onyo tungkol sa mga aswang na harimondon. Habang wala pa ang iba niyang kasama, nakipagkwentuhan muna siya sa akin. Bakit mo naman natanong ang mga nilalang na yun? Nakarating na rin ba sa'yo yung balita na bumalik na sila? Opo, tagal ko na pong alam pero hindi ako nag-usisa sa inyo. Kagabi po kasi may nakita kami ni Paula na isang matipunong tao. Mahahaba yung kanyang mga kuko at dila. Siya ba'y isang aswang na harimondon? Oo, ganun nga ang wangis nila pero paano kayo nakakita ng ganun? Basta sa kagubatan. Ang akala ko nga mamamatay na kami ni Paula. Mabuti na lang merong malaking aso na dumating. Nang sasalakayin na kami ng nilalang, biglang sinugaban ng aso kaya hindi niya kami nasaktan. Lumalabas na nga sila. Sa tingin ko meron silang natitipuhan na yang gawin. Naniniwala ko na isa ka rin sa target nila, Miguel. Lahat ng mga negosyante sa baryo na to, gusto nilang yang gawin. Ano? Kung ganun, ano po yung pwede kong gawin para makaligtas ako sa kanila? Makaligtas ka lang sa kanila kapag mapatay mo sila. Malalakas sila, Miguel. Bihira ka lang makahanap ng taong makakapatay sa aswang na harimondon. Ang mga manunugis lamang ang may kakayahan na patayin sila. Kung ganun, kailangan ko makahanap ng manunugis. Kailangan matapos ang angkan ng mga harimondon na yan. Manunugis? Teka, manunugis ba ang aswang na gusto mong hanapin? Huwag kang sumabat kung di ka ang kinakausap ni Miguel. Hindi naman siguro lingid sa'yo na may aswang na harimondon na gumagala dito. Sa tingin ko, alam mo na yun. Oo, matagal ko nang nalaman. Pero saan ka naman makakahanap ng manunugis? Hindi ko din alam, Prima. Sisikapin kong makahanap para mapatay ang mga hayop na yan. Natahimik silang pareho ng mga sandaling yon. Nang umalis na ako, sumunod si Prima sa akin. Dinala niya ako sa labas ng katayan at kinausap ng masinsinan. Oh, Miguel, simula nung nadatnan mo akong tumulong dito sa katayan, nag-iba na yung pakikitungo mo sa akin. Wala naman akong ginagawang masama ah. Ang gusto ko lang talaga ay makatulong. Paano mo naman nasabi na nag-ibang pakikitungo ko sa'yo? Kasi malamig na ang mga titig mo sa akin. Halos ayaw mo rin akong kausapin eh. Wala akong masamang intensyon sa'yo o sa ibang kasama ko dito. Wala naman akong sinabi na may masama kang intensyon. Maniwala ka naman sa akin oh. Wala akong gagawing masama. At saka kung meron kang hindi dapat pagkatiwalaan, si Kuya Onyok yun. Ano? Huwag mo siyang sisiraan sa akin. Hindi ko siya sinisiraan. Nang nawala ang mga baboy mo, alam kong siya ang kumuha. Hindi ko lang sinabi sa'yo kaagad. Dahil alam kong hindi ka maniniwala sa akin. Sinungaling ka. Gusto mo lang sirain ang samahan namin dito sa katayan. Hindi nga ako nagsisinungaling. Nakita mismo ng dalawang mata ko. Bigyan mo ako ng pagkakataon para patunayan ko sa'yo ang sinasabi ko. Totoong siya ang kumuha ng 3 baboy. Maniwala ka sa akin. Baka sa mukha nito ang sinseridad habang nagsasalita. Sumapit na naman ang gabi. Sinundan ko na naman si Prima at kasama ko si Paula. Nang gabing yon, hindi siya dumiretso sa bahay niya, kundi sa sementeryo. O teka po, kuya. Ano po kayong gagawin ni Ate Prima sa simenteryo? Sa ganitong oras, hindi ko rin alam kung anong gagawin niya doon. Dito na natin malalaman kung anong sikreto ng babaeng yan.
Sana nga po talaga malaman na po natin yung sikreto niya para matapos ang pagsunod natin sa kanya. Napapagod na rin po kasi ako Sana nga lang talaga. Alam ko na may masamang balak ang babaeng yan kaya niya sinisiraan yung iba niyang kasama sa katayan. Huwag na lang po kasi kayong maniwala sa kanya. Oo, pwede naman din pong magpanggap na lang kayong naniniwala. Ayun na siya. Magmamasid lang tayo dito. Nang makatungtong na si Prima sa sementeryo, biglang nagsilitawan ang mga nilalang na harimondon. Napakapit si Paula sa braso ko sa sobrang takot. Lumapit kami ng konti sa kanilang kinaroroonan at narinig namin ang kanilang usapan. Teka, hindi po ba? Ganyan ang klase ng nilalang na nakita natin doon sa kagubatan? Oo pero anong ugnayan ni Prima sa kanila? Ang tanong po, kung bakit siya nakikipagkita? Sa tingin ko po, kampi nila si Ate Prima. Tama ka. Sabi ko na nga ba niloloko tayo ng babaeng yan Inuuto niya ako. Anong balak niya sa katayan ko? Bakit siya pumasok doon? Para po ata yung gawin kayo May inabot silang telang itim kay Prima. Alam kong may nakabalot doon sa loob na kung anong bagay. Mabilis naman na tinanggihan ng babae ang bagay na yon. Hindi ko yan kailangan. Kagaya nga ng pangako ko sa inyo. Gagawin ko kung ano ang dapat kong gawin. Siguraduhin mo lang na hindi ka papalpak. Meron nang nagdududa sa pagkatao mo, Prima. Umayos ka para hindi ka nila mahuli. Hindi nila ako mahuhuli. Matagal ko nang ginagawa ang bagay na to. At wala pang nakakahuli sa akin. Gagawin ko kung ano ang ating kasunduan. Dapat lang. Isa lang ang pinagalingan natin kaya dapat isipin mo na magparami pa tayo. Palagi ko naman pong iniisip yun Kailangan lang natin magparami. Hindi para manghasik ng kasamaan, kundi para mas lalo pang lumago ang angkan natin. Tama ka. Yan ang gusto ko sa'yo dahil hindi mo ako binigo. Mag-ingat ka lang sa may-ari ng katayan. May duda na siya sa'yo. Kunin mo pa ang tiwala niya at sikapin mo maging malapit sa kanya. Nakita kong tumangulang si Prima, saka umalis na ang mga harimondon. Umalis na rin si Prima sa sementeryo na parang walang nangyari. Doon ko napagtanto na gusto niyang gamitin ang negosyo ko para sa kanilang plano. Teka, ano pong plano ninyo? Kayong alam niyo na po ang pagkatao ng babaeng yan. Hindi ko naman siya pwedeng paalisin ng ganun-ganun lang. Magdududa siya. Tama ka nga, Paula. Pwede rin ako magpanggap na naniniwala sa sinasabi niya. Kung gusto niya makuha ang tiwala ko, kailangan ko rin makuha ang tiwala niya. Kung magsumbong po kaya tayo sa barangay? Sa tingin mo may maniniwala sa atin? Oo naman po. Hinahanap ng mga tao ngayon ang haribundon. Kapag sinabi natin sa kanila na may kaugnayan si Ate Prima sa mga nilalang, maaari po nilang hulihin ng babae para gawing pain sa mga nilalang. Susubukan ko magsumbong bukas sa mga taga-barangay. Nang sumapit ang umaga, una kong kinausap si Kuya Onyok bago pumunta sa barangay. Sinabi ko sa kanya na huwag siyang magtiwala sa dalaga. Kaya nagtaka naman ito. Ano ba ang dahilan at parang natatakot ka kay Prima? Basta po, huwag lang po kayong magtiwala ng husto sa kanya. Mahirap na, baka may plano siyang hindi maganda sa inyo. Kaya ko ang sarili ko. Saka isa pa, madalas akong may hawak ng kutsilyo. Sa tingin mo ba, hindi ko siya tatagayin kung sakaling pagtangkaan niya ako? May kailangan lang akong isiwalat sa kapitan at sa mga tanod. Tukol saan, Miguel? Basta, sa ako nasasabihin sa inyo ang lahat kapag natapos ko na silang makausap sa barangay. Nang paparating na ako sa barangay, nakita ko si Mang Bernie na palabas ng barangay hall. Maraming tao ang nandun at lahat sila nagrereklamo sa krimen na nangyari sa baryo.
Marami na kasi ang namatay na taong nagkasakit at patuloy pa rin ang pagkawala ng mga hayop. Miguel, bakit ka na pa rito? Gusto ko lang sana makausap sina kapitan at ang mga konsehal. Nandun sila sa loob. Alam mo ba na usap-usapan si Prima dito sa baryo? Kagabi raw may mga harimon doon na sumalakay sa mga mangingisda. Iniligtas daw sila ni Prima. Ano? Oo, kaya nga sobrang pagpapasalamat nila eh. Marami ang mga taong lumabas ngayon na iniligtas rin daw ni Prima sa mga nilalang. Bayani ang tingin nila kay Prima. Paano nangyari na iniligtas sila ni Prima? Pinatay raw ni Prima ang mga harimon doon na gustong pumatay sa kanila. Alam mo, bilib din ako sa babae yun. Kahit dayo lang siya sa baryo natin, marami pa siyang naitulong kaysa sa mga tanod. Pero hindi siya pwede pagkatiwalaan. Kaya niya ginagawa ang bagay na yun para lituhin tayo sa totoong pakay niya. Ano? Anong ibig mo sabihin? Nakita ko siyang kausap ang mga harimon doon sa sementeryo. May kaugnayan siya sa mga nilalang na yun. Ano? Kung meron siyang kaugnayan, bakit sinasabi ng iba na pinapatay niya ang mga harimon doon? Yun din ang hindi ko alam. Plano niyang lahat ng to, inuuto niya tayong lahat. Sandaling hindi nakainig si Mang Bernie. Alam kong nalilito siya sa sinabi ko. Pagkasapit ng gabi, nag-iisip ako ng planong gagawin ko para mabulgar ang pagsisinungaling ni Prima. Nakaupo ako sa labas ng bahay sa may ilalim ng malaking puno. Nagulat na lang ako nang may sumalakay sa akin na isang nilalang. Nakalmot niya ako sa likod. Nagpagulong-gulong ako sa lupa nang malakas niya akong sinisipa. Hayop ka! Tigilan mo ako! Umalis ka dito, hayop ka! Aswang! Ako ang harapin mo! Prima! Hindi mo siya maaaring patayin hanggang buhay pa ako! Pipigilan ko kayo sa mga binabalak ninyo! Kakalimutan ko na mula ako sa inyong angkan! Prima, ikaw! Alam kong kakampi ka niya, kaya huwag ka nang umastang bayani! Umangil ang aswang at tinapakan ang dibdib ko. Napangiwi ako sa sobrang sakit. Mabilis pa sa kidlat na sinalakay nito si Prima. Nakailag naman ang babae. Nakita kong kinuha ni Prima ang kutsilyo na pangkatay at tinagayon sa leeg na harimon doon. Napatay niya nga ito ng ganun kabilis. Teka, ayos ka lang ba? Traidor ka! Alam kong kakampi ka nila. Sa tingin mo ba makukuha mong tiwala ko kahit iniligtas mo ko? Alam ko na rin na noon mo pa ako sinusubaybayan. Kung talagang kakampi nila ako, matagal na kitang pinatay. Pag-usap tayo. Karapatan mong malaman ng lahat ng lihim ko. Gusto ko na rin na manahimik ka na eh. At wag mo na akong sundan. Maaari ka mapahamak sa ginagawa mo, pati si Paula. Tinatala mo pa. Hindi kita ipapasok sa bahay ko. Hindi ko alam kung anong intensyon mo sa akin pero alam kong masama kang babae. Tama ka. Masama nga talaga akong babae. Hindi ako inosente. Pero hindi ko alam ang kanilang ginagawa. Galing ako sa angkan ng mga harimundon. Ako ang tumutulong sa kanila para makapangyanggaw. Para mas lalo pa kaming dumami. Bakit ka pumapayag na gamitin ka nila? Hindi ako pumapayag na gamitin nila ako. Gusto lang namin na magparami ng lahi. At isa ka sa gusto nilang niyang gawin. Kaya ako pumasok sa katayan. Ako sana ang gagawa nun. Kaya lang hindi natuloy. Marami kang pagkakataon na yang gawin ako. Pero bakit hindi mo ginawa? Dahil nagbago na ang isipan ko. Huli na nang natuklasan ko ang karumal-dumal na krimeng ginagawa ng mga angkan ko sa kabilang baryo. Nagpapanggap lang ako na kumakampi sa kanila. Kaya kailangan kong patayin ang mga harimundo na pumapatay at gustong ang biktima. Nang sa ganun, hindi na nila masabi sa hari na tumutulong ako sa mga tao. Anong karumal-dumal na krimen ang ginagawa ng mga harimondon sa kabilang baryo? Pumapatay sila ng tao. Yun ang di ko matanggap. Gusto kong matuloy yung planong pangyayanggaw. Pero hindi ko gusto yung kanilang kalakaran na pumapatay sila. Kaya mas pinili kong manatili sa katayan
Kahit alam kong sinusubaybayan mo ko. Dahil gusto kitang protektahan sa kanila. Kuya! Sino kausap mo? Hoy, babae! Layuan mo nga ang kapatid ko! Isa kang aswang! Kapag hindi mo siya nilayuan, sasabuhan kita ng asin! Teka, hindi ako masamang tao. Ayan! Bagay lang yan sa'yo! Teka, bakit mo ako sinabuyan ng asin? Loko ka talagang bata ka! Walang nangyari kay Prima nang dampian ng asin ang kanyang katawan. Isang patunay na hindi siya isang aswang. Napatingin ako sa katawan ng Harimondon na natalsikan ng asin. Unti-unti itong natunaw at naging abo. Asin lang palang katapat ng mga halimaw na to eh. Hindi lahat napapatay ng asin. Sila ay may mga mabababang uri lamang ng harimondon, kaya sila natutunaw. Ang malakas na harimondon ay mahirap patayin. Meron pang malakas na harimondon? Oo. At yun ang kanilang hari na nakausap ko sa sementeryo. Siya ang pinakamalakas sa angkan namin. Teka, bakit po hindi ka natunaw sa asin? Yun ay dahil hindi naman ako aswang. May lahi lang akong harimondon, pero hindi ako aswang. Kuya, huwag ka nga po magpaniwala sa kanya. Hindi siya nagsasabi ng totoo. Ay, ano ka ba? Nagsasabi ako ng totoo, Paula. Miguel, may mahalaga tayong bagay na dapat pag-usapan tungkol kay Paula. Ano naman yun? Hindi niya pwedeng marinig kung ano. Tayo lang dapat ang makakaalam ng usapan. Sa pagkakataong yon, pinapasok ko na sa loob ng bahay si Prima. Si Paula naman, pinapasok ko rin sa kwarto. Nagulat ako nang isiwalat niya sa akin ang totoong pagkatao ng batang inampon. Kahit naman tumakas o magtago ka, mahanap ka pa rin nila eh. May kaugnahan ang lahat ng Arimondon. Kay Paula. Siya ang susunod na tagapangalaga ng angkan ng mga Harimondon. Isa rin siyang kagaya ko. Ano? Paano yung nangyari? Si Paula, nakita ko yun sa kalye noon. At kung sino man ang makakapulot sa kanya, ay magkakaroon ng swerte. Kaya umangat ang katayin mo. Dahil sa pag-alaga mo sa kanya. Ito na ang tamang panahon para singilin ka nila. Sa lahat ng swerteng nakuha mo kay Paula. Ano? At ang kapalit ba nito ay buhay ko? Oo. At yun ang gagawin ka nilang Harimondon. Paano kapag ayaw kong maging harimondon? Hindi, babawiin nila sa inyo si Paula. Kapag hindi mo siya sinuko, papatayin ka nila. Pero kung lalaban ka talaga, maaari nilang patayin si Paula. May paraan ba para hindi nila masaktan si Paula? Oo, kailangan na mapatay ang pinuno ng Harimondon. Ang puso ni Paula na lumalabas ay ang ugnayan nila ng pinunong Harimondon. Ang pusod ni Paula? Hindi ba? Merong nakalabas sa puso ni Paula sa kanyang tiyan? Ang puso niya ay mayroong tumitibok na puso ng hari ng Harimondon. May nakapagsabi sa akin na kapag ginalaw ang pusod ni Paula, maaari niya tong ikamatay. Pero kailangan nating sumugal. Kailangan maputol ang puso ni Paula. Nang sa ganun, mawala ang ugnayan nila ng aswang ng Harimondon. Ang makakagawa lamang nun ay ang mga taong may kakayanan sa panggagamot. Napaisip ako kung saan ako makakahanap ng manggagamot. Hanggang sa naalala ko si Aling Rita. Ang alam ko, may kakayahan siyang manggamot. Hindi pa doon natapos ang naikwento ni Prima sa akin. Kailangan sa lalong madaling panahon, magawa na natin ang bagay na to. Kailangan bago sumapit ang pista ng ani. Mapuputol na ang puso ni Paula na may karugtong sa buhay ng hari ng Harimondon. Pista ng ani? Oo, yun ang takdang panahon upang salakayin nila ang baryong to. Pero ang pista ng ani ay para sa mga taga-baryo. Oo, tama ka. Doon nakatakdang sasalakay ang haswang ng Harimondon. Dapat huwag matuloy ang pista ng ani para walang mapapahamak. Hindi mo mapipigilan ang pista ng ani. Matutuloy pa rin to.
Dahil nakasanayan na to ng mga tao. Gagawa na ako ng paraan para maputol ang ugnayan ni Paula sa hari ng Harimondon. Kailangan ko makausap si Aling Rita. Ang alam ko, may kakayahan siyang manggamot. Kaya lang, tumigil siya dahil may masamang nangyari sa pamilya niya. Kaya siya tumigil. Dahil sinumpa siya ng hari ng Harimondon. Sabi mo sa akin kung sino ang hari ng Harimondon na yan. Si Mang Bernie. Siya ang gumagawa ng plano para sa pagsalakay ng mga Harimondon. Ang mga Harimondon na umaatake ay utusan niya lang. Ilang segundo akong hindi nakapagsalita nang mabanggit nito ang pangalan ni Mang Bernie. Ang isa sa masugid kong customer. Mabait ito sa pagkakakilala ko. Kaya lang, meron silang alita ni Aling Rita na hindi namin alam kung ano ang dahilan. Ngayon, naging klaro sa akin ang lahat kung bakit galit ang matandang babae sa kanya. Kailangan kong puntahan si Aling Rita ngayon. Baka may maitulong siya sa atin. Pero mag-iingat ka lang Magdadala lang ako ng pangontra para kung sakaling may sasalakay sa akin, may ilalaban ako. Oh, kailangan ko din mag-ikot sa buong baryo. Alam kong sasalakay ang ibang Harimondon ngayong gabi. Sige, patay mo sila, Prima. Hadangan mo ang kanilang plano. Kaya ko sila pinapatay. Para kapag dumating ang pista ng ani, konti na lang ang kailangan natin patayin. Tumango naman ako kay Prima at kaagad na rin akong umalis ng gabing yon. Pumunta ako sa bahay ni Aling Rita. Nadatnan ko ang matandang babae na may sinasaboy na bigas sa labas ng kanilang bahay. Aling Rita! Miguel, ano ginagawa mo dito? Gabing-gabi na. Delikado nang lumabas, lalo na at may gumagalang mga Harimondon. Nandito po ako para humingi ng tulong. Ay, pumasok ka sa loob ng bahay. Doon tayo mag-usap. Hindi po ba dati kayong manggagamot? May magagawa ba kayong tulong para kay Paula? Dati ako manggagamot, kaya lang wala akong kakayahan na ngayon. Ano bang tulong ang hinihingi mo para kay Paula? Ang pusod ni Paula. Wala na akong magagawa sa pusod ni Paula. Galing siya sa angkan ng mga Harimondon. Gusto mo man o hindi, ay babawiin nila ang batang yon. Alam niyo po lahat? Pero ang sabi ni Prima, may paraan pa daw para hindi nila makuha si Paula sa akin. Kailangan putulin yung puso niya nakalabas sa tiyan. Ayaw ko nang makialam sa mga problema na yan, Miguel. Dahil po ba natatakot kayo sa mga Harimondon? Nang dahil sa mga Harimondon, ay nawalan ako ng pamilya. Nangako ako na kahit anong mangyari, hindi na ako makikialam sa kanila. Akong dahilan kung bakit sila lumaya sa baryo na ito noon. Ngunit hindi ko naman inakala na si Mang Bernie ay siyang hari pala ng mga halimaw na yon. Kaya po ba kayo galit sa kanya kasi alam niyo ang tunay niyang pagkatao? Oo, isinumpa niya ako, kaya't nawalan na ako ng kakayahan sa panggagamot. Isa pa, buwis buhay ang pagputol sa puso ni Paula. Pwede siyang mamatay. Kahit may lahing Harimondon si Paula, tao pa rin ang tingin ko sa kanya. Maawa naman po kayo, Aling Rita. Gumawa kayo ng paraan para matulungan natin si Paula. Pero anong paraan ang gagawin ko? Putulin mo yung puso ni Paula sa lalong madaling panahon. Papatayin ako ng mga Harimondon kapag ginawa ko yun. 10 taon lang si Paula. Wala siyang alam sa kanyang pinanggalingan. Hahayaan niyo bang makuha siya ng mga halimaw na yan? Sandaling natahimik si Aling Rita at napaisip. Alam kong naguguluhan siya kung ano ang kanyang gagawin. Nawalan na rin ako ng pag-asa nang malakas siyang bumuntong hininga. Kung ayaw po ninyong tulungan si Paula, ayos lang po sa akin. Lalabanan ko ang mga Harimondon na yan para protektahan si Paula. Ipapahabak mo ang buhay mo dahil lang sa batang yon. Para sa akin, kapatid ko na talaga si Paula. Ang ugnayan ng Haring Harimondon sa pusod ni Paula ay hindi siya mamamatay hanggat nabubuhay ang bata.
Kapag naputol ang pusod na yun, pwede na siyang mamatay, hindi ba? Nagkakamali ka. Dalawang buhay niya. Ang isa'y nakasalalay kay Paula at ang isa naman ay nakasalalay sa kanyang sarili. Kung ganun, kahit palalabanan siya ng lahat, hindi pa rin siya mamamatay hanggat nandun ang pusod ni Paula. Oo, bukas na bukas dalhin mo si Paula dito. Puputulin ko ang pusod niya. Ang usapan na ito ay tayo lang ang nakaalam. Wag na wag mong bigkasin sa iba. Nang sumapit ang umaga, dinala ko si Paula sa bahay ni Aling Rita. Pagkadating namin, nakahanda na ang gintong matalas. Meron ding mainit na tubig na kumukulo pa. May mga dahon pa ng kung anong halaman sa mesa. Kuya, ano pong gagawin natin dito? Ipapatanggal natin ang pusod mo. Po? Di masakit po yan. Talagang masakit, Paula. Pero hindi mo rin ito mararamdaman. Paiinumin kita ng langis na pampatulog. Kaya lang, hindi ako sigurado kung magiging ligtas ka. Sa makalawa, pista na ng ani. Sasalakay na sila. Kaya mo yan, Paula. Magagawa natin to. Natatakot po ako. Huwag kang matakot. Nandito lang naman ako eh. Hindi kita pababayaan. Ginagawa ko to para sa'yo. Tandaan mo yan. Pero kuya, kamamatay ko po to. Kapag ganyan ang iniisip mo, talaga mamamatay ka. Kailangan mo isipin na matapang ka. Tatanggalin ang pusod mong yan dahil ikaw ang habol ng mga masasamang nilalang. Gusto mo bang makuha ka nila sa akin? Hindi po. Yun naman pala eh. Kung ayaw mong makuha ka nila sa akin, sumunod ka na lang kung anong gusto ko, okay ba? Alanganing tumango si Paula sa akin. Nagsimula nang magdasal si Aling Rita ng Latin. Pinainom niya ng langis si Paula at pinahiga ito sa papag na nasa loob ng bahay. Lumabas ako para hindi makita kung ano ang ginagawa niya sa kapatid ko. Hindi ko inaasahan na makikita ko doon si Kuya Onyok sa labas na parang naghihintay sa akin. Kuya Onyok, bakit po kayo nandito? Bakit niyo po iniwan ng katayan eh? Alam niyo naman na may ginagawa ako. Kaya ako pumunta dito para itanong sa'yo kung aling baboy ang kakatayin. Tsaka napansin ko nga pala Miguel, ilang araw ka na atang lutang. Ano nangyari sa'yo? Wala po. Basta ikaw na lang ang pinagkakatiwalaan ko sa katayan. Ano bang ginagawa niyo dito? Kasama mo ata si Paula. Nakita ko yung tsinelas niya sa labas ng pinto. Huwag na po kayo magtanong. Umalis na po kayo. Kung alin doon ang may pinakamalaking baboy, yun na lang yung katayin niyo. Sige, walang problema. Alam ko na kung alin doon ang kakatayin namin. Kaagad siyang umalis pagkatapos naming mag-usap. Ayoko munang bumalik sa loob ng bahay ni Aling Rita. Umikot muna ako sa palengke at hinanap si Mang Bernie. Ni anino ng matanda ay hindi ko nakita. May nakapagsabi rin sa akin na ilang araw na raw itong hindi nagbubukas ng pwesto. Kumpirmado na nga talaga na siya ang hari ng mga halimaw sa baryo. Gabi na nang makabalik ako sa bahay ni Aling Rita. Hindi pa rin nagigising si Paula, kaya kinabahan na kami ng babae. Hindi mo ako masisi. Kung sakaling may mangyaring masama sa kanya, Mikel, ikaw ang nagpumilit na putulin ko ang pusod niya. Magigising siya. Matapang si Paula, alam ko yan. Ayan na ang puso ng halimaw na nakadikit sa pusod ni Paula. Sunugin mo na yan sa apoy doon sa kusina. Opo. Kapag sumapit pa ang umaga at hindi pa nagigising si Paula, isa lang ang ibig sabihin nun, hindi tayo nagtagumpay sa ginawa natin sa kanya. Hindi po ako maaaring mawalan ng pag-asa. Magigising siya, alam ko po yun. Sana nga lang talaga, Miguel.
Kaagad kong sinunog ang pusod ni Paula. Nakikita ko pa ang maliit na puso ng nilalang na tumitibok. Nang ilagay ko yun sa apoy, nagsanhiyo ng hindi kaaya-ayang amoy. Naging tuyo ang pusod at ang puso ng nilalang hanggang sa naabo na ito. Bumalik ako sa kinaroroonan ni na Paula at naabutan kong nagkukumbulsyon na ang kapatid ko. Tulungan mo ako, Miguel. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanya. Paula, labanan mo naman. Huwag kang magpapatalo sa kung ano ang nararamdaman mo. Dalhin mo na sa doktor si Paula. Ano? Pero malalaman nilang pinutol ang puso niya kapag ginawa ko po yun. Kaysa naman dito siya mamatay. Buhatin mo ang kapatid mo at dalhin sa doktor. Wala na akong nagawa kundi buhatin si Paula. Nang mabuhat ko siya, tumigil ang kanyang pagkumbulsyon. Ang akala ko, namatay na ang kapatid ko. Ngunit bigla siyang dumilat at tila naguguluhan sa nangyayari. Kuya? Bakit mo po ako binubuhat? Diyos ko, ligtas ka na nga, Paula. Ay, salamat naman sa Diyos kung ganon. Nagawa ko nga. Hindi po ako pwedeng mamatay. Kasi wala po kayong kasama, kuya. Mabuti naman at naisip mo yun. Wala nang pusod na nakalabas sa tiyan mo. Hindi ka na kailangan mahiya kapag tinutukso ka ng iba. Oo nga. Wala na nga po eh. Salamat po talaga, kuya. Lalong-lalo na po sa'yo, Aling Rita. Nakita ko ang saya sa mukha ng kapatid ko. Hanggang sumapit na ang pista ng ani. Marami kaming kinatay na mga baboy at iilang baka. Marami kasi ang umorder sa amin. Sumapit hanggang alas 8 ng gabi ang kanilang pagkatay. Magkasama sina Kuya Onyok at Prima sa katayan. Bigla naman akong kinausap ni Ate Juanita at may ipinagtapat ito sa akin. Alam mo ba si Onyok, may plano siyang masama sa'yo. Ano po? Oo, mag-iingat ka sa kanya ha. Narinig ko kasi na may kausap siya kanina. Maya-maya, magsisimula na ang sayawan. Yun na ang takdang oras para patayin ka raw nila. Mukhang seryoso ata usapan niyo ah. Pwede ko bang malaman kung tungkol saan yan? Tungkol lang po sa trabaho, Kuya Onyok. Tsaka nga po pala, tapos na ba yung pinapagawa ko sa inyo dun sa katayan? Oo, tapos na. Nagpaalam na nga sa akin si Prima na mauna nang umuwi. Maiwan ko na rin kayo. Kailangan ko na rin umuwi. Gusto ko pa kasing masaksihan ang pagsimula ng sayawan mamaya doon sa barangay. Sige na, Juanita, mauna ka na. Ako nang bahala dun sa mga lilinisin. Mamaya pa naman ako uuwi. Tumango ako kay Ate Juanita bilang pahintulot na pumapayag akong umuwi na siya. Pumasok ako sa kusina, kung saan may tinatago akong matalim na kutsilyo. Sumunod naman sa likuran ko si Kuya Onyok. Gusto ko sana siyang kausapin tungkol sa sinabi ni Ate Juanita sa akin. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala na isa siyang traidor. Matagal nang nagtatrabaho sa akin ang lalaki. Loyal ito at maaasahan. Anong sinabi ni Juanita sa'yo kanina? Wala lang yon. Ganun ba? Alam mo Miguel, sana matagal ko na tong ginawa eh. Alas 8 na at simula ng yanggawan at patayan sa baryo. Kuya Onyok, anong ginagawa mo? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ba nauunawaan? Isa akong aswang narimon doon. Ako ang tagabantay ng mga kilos yun ni Paula simula noon. Kaya ka nga nila natuntun dahil sa akin. Walang iya ka. Ipinagkatiwala kita. Sinabi ko bang pagkatiwala mo ko? Magiging isa ka na rin sa amin, Miguel. May kinuha siyang itim na bato sa kanyang bulsa at sinakal niya ako. Kusang bumubuka ang bibig ko dahil sa lakas ng kanyang pagkakasakal. Doon na unti-unting nagbago ang kanyang anyo.
Naging matulis ang kuko, mapupula ang mga mata, at naging maskuladong tao na may nakakatakot na itsura. Magiging aswang ka na ngayon, Miguel. Hindi! Ayoko maging katulad mo, ayoko! Buksan mo palalo ang bibig mo. Kapag hindi mo ginawa, ako mismo ang kusa magbubukas niyan. Walang iya ka talagang lalaki ka. Pinagkatiwalaan kita pero isa ka palang traidor. Hayop ka! Binabawi lang namin ang swerteng pinatikim namin sa'yo. Onyok! Ako ang harapin mo! Papatayin rin kita kagaya ng pagpatay ko sa kapwa mo, Harimondon! Anong ginagawa mo dito, Prima? Hindi ba inutusan na kitang pumulong ka sa pagyanggaw doon sa baryo? Simula ngayon, wala na akong susuntin na Harimondon! Kalaban niyo na ako! Ganun pala, ha? Binalik ni Kuya Onyok sa kanyang bulsa ang itim na bato at sinalakay si Prima. Dali-dali akong bumangon. Sobrang sakit ng ulo ko na hinampas niya ng isang matigas na bagay. Hinawakan ko ang ulo ko. Dumugo yun. Napangiwi na lang ako sa sakit. Kinuha ko ang kutsilyo sa aking pinagtataguan at hinanda. Narinig ko na may mga nilalang pang dumating sa labas ng katayan. Miguel, nandito na silang lahat! Lalaban ako sa inyo mga hayop kayo! Papatayin namin kayong dalawa. Lalong-lalo ka na, Miguel. Isa ka pa, Prima. Hindi ka mapapatawad ng hari dahil sa pag-traidor mo sa angkan natin. Isa ka pa! Maggagamit kang hayop ka! Para sa angkan ng halimot mo ng ginagawa mo, walang gumagamit sa'yo. Naglaban sila ni Prima. Nakarinig ako ng malakas na pag-untog ng nilalang sa may pader. Natakot ako ng mga oras na yon. Pumasok ang 3 harimondon sa loob ng katayan. Dumukot ako ng asin at sinaboy sa kanila. Isang pangyayari na hindi nila inaasahan. Dumating na ngayon ang pinuno ng mga harimondon. Galit na galit ang kanyang aura at gusto nang pumatay ng tao. Sinabi ko na nga ba may pagbabago sa'yo, Prima. Titraitor mo ang buong angkan ng halimot doon. Isa ka pa! Maggagamit kang hayop ka! Mataas ang respeto ko sa'yo bilang nakakatandang Harimondon. Pero masahol ka pa pala sa hayop! Marami ka palang pinatay sa kabilang baryo! Ano naman kung pumapatay kami? Mga aswang kami at hindi tao. Wala sa usapan natin ang pumatay kayo ng tao! At sino ka para pagsabihan ako ng ganyan? Ang mga magulang mo ay mababang uri lamang ng mga nilalang. Ako lang ang dapat na mag-utos at magsabi sa'yo ng ganyan. Sumalakay sa akin ang iba pang harimondon. Ang haring harimondo naman ay sumalakay kay Prima. 2 harimondo na malalakas ang kalaban ni Prima. Kaya hindi ko alam kung magagawa niya itong patayin. Lingid sa kaalaman ng mga nilalang, marami akong baon na asin at bawang sa bulsa ko. Nakasuot kasi ako ng 6-pocket short. Pinuno ko yun ng asin, bawang at luya. Mga walang iya kayo! Susunugin ko kayong lahat! Akala nyo ata hindi ko na pinaghandaan ang pangyayaring to. Alam ko darating kayo dito sa katayan para patayin ako. Pinuno, may bawang asin at bawang si Miguel. Nasusunog ang mga kasama natin. Talagang uubusin ko itong mga kasama nyo. Ito pa mga animal. Lasapin nyo ang alat ng asin. Ikaw ang bahala kay Prima. Papatayin ko lang ang lalaking yan. Huwag kang magkakamaling lumapit. Sasabuyan kita nito. Marami pa akong baon na asin at bawang. Anong akala mo sa akin, mahina? Kahit anong saboy mo pa, hindi mo ako mapapatay ng asin at bawang mo. Mabilis na umatake sa kinaroroonan ko ang matandang harimondon. Buong lakas niya akong tinula.
Kaya nauntog sa semento ang likuran ko at ulo. Hinalmot niya ako sa dibdib at mukha. Hinawakan niya ako sa leeg at inangat sa ere, sabay hagis nito sa akin sa loob ng katayan. Gumulong-gulong ako sa sahig. Maraming dugo ang kumalat sa sahig na nagmumula sa sugat ko. Isang maliit na boses ang narinig kong sumigaw at tinatawag ang pangalan ko. Kuya! Tumating ka na rin sa wakas, Apo. Halika rito. Sumama ka na sa akin. Babawiin na kita sa kanya. Ayoko po! Hindi ako sasama sa inyo! Hindi pwede hindi ka sasama sa akin. Malaki ang kaugnayan natin, Paula. Sa akin ka lang dapat makinig. Ang akala ko mapapakinabangan ko ang taong kumukup sa'yo pero hindi pala. Ayoko! Si Kuya Miguel lang ang gusto kong makasama! Isang malakas na angil ang narinig ko mula sa kinaroroonan ni na Kuya Onyok at Prima. Napatingin naman kami doon. Nakita kong sugatan si Kuya Onyok. Ang mga kamay ni Prima ay nasa kanyang dibdib. Biglang tinanggal ni Prima ang kanyang kamay sa dibdib ng lalaki at doon ko lang napagtanto na may punyal pala siya. Napatay niya si Kuya Onyok nang walang kahirap-hirap. Pinatay mo si Onyok. Mga rimod doon, sukurin sila lahat at patayin. Bernie! Lalaban na rin ako sa'yo! Tandito ka rin, babae ka. Oo! Papauwiin ko lang ang lakas ko na kinuha mo! Miguel, gamitin mo ang punyal na to! Itarak mo sa dibdib ng hari ng Harimundo na yan! Hinagis niya sa kinaroroonan ko ang punyal. Mabilis akong bumangon at pinulot yon. Kahit sobrang sakit ng likod ko at ng mga sugat ko, pilit ko pa ring iniinda para lang malabanan ang aswang na Harimondon. Nang naghahanda na naman siyang umatake sa akin, kumimkim ako ng asin. Mabilis pa sa kidlat ang paglutang ng Haring Harimondon. Hindi ko siya namalayan, kaya nagawa niya akong kalmutin. Natumba ako sa sahig. Pakiramdam ko, ako lang talaga ang gusto niyang mapatay. Nagulat naman ako nang hinampas ni Aling Rita ng kung anong bagay ang aswang. Napaangil ito at humarap sa matandang babae. Hindi ka na pala natatabla na manunggal, ha? Pero dito, sigurado akong sunog yung mukha mo! Hindi! Ano yung sinabi mo sa akin ang abdi ng mukha ko? Katas lang naman yan ang manunggal at ng holy water. Ano? Masarap ba sa pakiramdam? Mamatay ka na ngayong gabi! Hindi niyo ako mapapatay! Tunay nga na matagal ka mamatay kahit anong gawin sa'yo. Matagal talaga akong mamatay. Walang makakapatay sa akin. Sige, saksakin mo pa ako kung gusto mo. Ipapakita ko sa'yo kung hanggang saan ang kaya ko. Maubos ka na lalakas sa pagsaksak sa akin. Ganun ha? Pues, ito pa para sa'yo. Paulit-ulit ko siyang sinaksak sa dibdib dahil sa galit. Kahit nasasakta na siya, nakukuha niya pa rin ngumisi sa akin. Nang napuruhan ko na ang puso niya, doon na siya nagsuka ng dugo. Hindi mo ako mapapatay. Paano mo naman nasabi na hindi kita mapapatay ha? Dahil ba sa puso ni Paula? Para lang malaman mo, wala nang puso ni Paula. Matagal na namin tinanggal yun. Kung nakapaganda ka sa laban na to, nakapaganda din naman ako. Walang makatanggal sa puso niya dahil maaari niyang ikamatay. Paula, halika rito. Ipakita mo sa kanyang wala na ang pusod mo. Ito po, hindi na ako mula sa angkan ng Harimondon. Kahit kailan, hindi ko po matatanggap na lolo kita.
Isa ka masamang nilalang! Pati ako ginamit mo pa para matuloy ang plano mo! Nanlaki ang mga mata ni Mang Bernie nang makita na wala na nga ang pusod ni Paula kung saan nandun ang pangalawang buhay niya. Ang mga harimon doon na alalay niya ay unti-unti ring nagiging abo. Kahit anong gawin mo, hindi nyo matatakbuhan ni Prima ang inyong kapalaran. Kayo ang gagawa ng paraan para muling nadami ang mga hanggan natin. Hindi yun mangyayari! Kakalimutan ko rin na galing ako sa angkan ninyo! Ang akala ko pa naman matalino kayo! Pero nautakan ka ni Miguel! Kahit gaano ka katuso, darating din ang araw ng pagbabayaran mo ang mga ginawa mo. Babalik ako at sisingilin ko kayo sa... Kahit anong gawin mo, hindi ka na makakabalik. Sisiguraduhin ko yun. Tuluyang nawalan ng buhay si Mang Bernie. Nakita namin na unti-unting naging abo ang kanyang katawan. Napayakap na lang kami sa isa't isa dahil sa sobrang saya. Dinala nila ako sa bahay para magamot ang mga sugat ko. Nang gabing yon, maraming tao ang dumating sa bahay. Ang hindi ko pala alam ay humingi ng tulong si Ate Juanita sa kanila at ibinulgar nito ang pagkatao ni Kuya Onyok. Patawarin mo talaga ako, Miguel. Wala kasi akong lakas sa loob na sabihin sa'yo ang totoo. Matagal ko nang alam na isang aswang na harimondon si Onyok. Kaya lang natatakot akong magsalita. Hayaan mo na yun. Tapusin natin, Juanita. Ang mahalaga, walang namatay sa atin. Ay, maraming salamat sa lakas na loob na ibinigay mo sa akin, Miguel. Sa wakas, makakapanggamot na ako ulit dahil wala na si Bernie. Tuluyan na pong nawala ng bisa ang sumpa niya sa inyo. Malaya ka na po makapanggagamot uli, Aling Rita. Kuya, wala na po bang nilalang na darating para makuha nila ako sa'yo? Wala na, Paula. Habang buhay na tayo magsasama. Yay! Mabuti naman po kung ganon! Sumapit ang ilang araw. Bumalik sa tahimik ang baryo. Ngunit mahirap para sa mga tao na kalimutan ang mga bangungot. Nakakapanibago na wala na si Kuya Onyo. Pero kailangan kong tanggapin na ang taong pinagkatiwalaan ko ay isa palang traidor at kalaban. Si Prima na ang pinagkatiwalaan ko sa katayan at si Ate Juanita naman ang kanyang katulong. Oh, boss. Ituro mo na sa akin kung saan ang kakatayin ko dyan. Maraming orders ng mga karne ngayon ng baboy eh. Uubusin ko na lang sa pagkatay ang mga baboy na yan. Malalaki na rin naman sila, huwag kang magalala, tutulong ako. Wag na, kaya namin to. Meron naman akong kasama, 3 lalaki. Gusto ko lang tumulong. Ayaw ko kasi na mapagod kayo ng sobra. Nakakalungkot kasi wala na si Onyok. Yung lalaki talagang yon, kinuha pa ang loob natin. Kalimutan na natin siya. Hindi naman pala siya tunay na kaibigan. Kaya lang siya naging mabait dahil may masama siyang binabalak. Ay naku, huwag niyo na siyang alalahanin. Malulungkot lang kayo niyan pag pinag-usapan niyo pa siya. Ikaw nang bahala sa mga kasama mo, Prima. Ha? Kung may iutos ka sa kanila, iutos mo lang. Aba? Parang ako na ang bagong amo ah. Alam ko kasi ang kakayahan mo. Kaya sigurado ako mas lalo tayo mag-iing paldo araw-araw. O ano pang hinihintay ninyo? Magsimula na kayo magkatay ng baboy. Nako, kapag inuna nyo pa ang usapan, baka hindi aabot ng maaga dun sa mga nag-order. Ito na nga po, tutulo na nga po ko para mas lalong mabilis. Pagkatapos ng pangyayaring yon,
bumalik sa tahimik ang baryo. Mas lalo pang umunlad ang ekonomiya ng bayan namin. Sa tulong ni na Prima at Ate Juanita, nagkaroon